Today magka-crumb reveal tayo ng mga freshly baked nating mga sourdough loaves. And also since maglo-launch ako ng paid online class or tutorial sa paggawa ng sourdough bread, kaya para makita nyo kung ano ba talaga itsura niya, yung loob niya, and ano yung texture niya. So para may idea kayo. Since natuto ako mag-sourdough bread last August, ito na talaga yung bread na almost everyday kinakain ko. Unahin natin itong cranberry and walnut. Ayan, ganyan siya. Yung online class natin guys, masusurprise kayo na ang dali lang pala, ang simple lang palang gumawa ng sourdough loaves. Hindi kailangan ng machine, everything will be done by hand. Pagmimix ng dough, yung pag-develop ng gluten, and also yung paggamit ng starter. Masusurprise kayo na pwede pala yun. Ganon. Ako kasi hindi ako, non-conformist ako when it comes to mga procedure. Naghahanap lang ako ng paraan na babagay sa akin or yung mas mapapadali ko siya, natutunan ko na pwede naman pala siya. So yun ang ituturo natin sa ating paid online class, and i-announce ko yung details soon once na-shoot ko na yung ating video. So eto na, hiwain na natin. Ang dami ko sinasabi, hiwain na natin. Ito muna. Crunch test. Gusto ko lang makita yung loob niya actually. Ang tagal ko na rin hindi nakagawa ng crumb reveal. Eto na, sabay-sabay tayo ma-surprise. 1, 2, 3. Wow! Medyo umuusok pa siya, no? Ayan siya, guys. Cranberry and walnut. Ang ganda ng oven spring. Ito yung high fiber, high protein, multi-seed sourdough bread. Meron siyang whole wheat. Yung mga nag-order dito pala, last na to kasi naubusan ako ng psyllium fiber. So, hingi tayo sa kapatid ko. Or maghanap tayo online kung saan makakabili ng psyllium fiber. Okay, crumb reveal. Sabay-sabay tayo guys. 1, 2, 3. Nice. Ay, sinamahan ko pala siya ng cranberry guys. Konting cranberry. Ayan siya. Nice. And finally, itong chocolate sourdough. Ayan. Crumb reveal. Ito, umuusok pa talaga. Ganda. Nice. Hindi ako fan ng malalaking butas kasi kung kakain kayo ng bread, syempre gusto niyo naman yung siksik. Ayaw niyo ng butas-butas. Ayaw yung kumain ng hangin. So, yung ratio ko or hydration ko ng sourdough loaves ko, nag-start lang talaga ako sa 65%. So, slightly tight crumb, pero luto naman yung loob. Hindi siya gummy, hindi underbaked. So, saktong-sakto lang. May mga butas siya, pero hindi ganun kalalaki. Parang equally distributed yung mga butas niya or yung mga air pockets. Maganda siya. So, nagstay ako sa 65% kasi the higher hydration, the more mas open crumb yung loob niya or mas malalaking butas. Hindi ako fan ng ganun. Maganda siyang tingnan, aesthetically, pero mas gusto ko yung ganito, mas siksik, para mas feeling siya pag kinakain mo. Abangan nyo guys yung ating nalalapit na online class, and hopefully soon ma-shoot ko na siya, hopefully next week, and then i-announce ko yung details kung magiging magkano yung class natin. From starter sa pag-develop ng sourdough starter, it will take 7 to 9 or probably 30. Ako, yung unang starter ko, inabot ako ng 13 days. So, mag-shoot ako ng ganong katagal just to develop yung starter. Kasi mag-start tayo from scratch. Tapos yung paggawa ng mismong sourdough loaves, aabutin siya ng 2 days. Hindi tayo mag-shortcut. Kasi na-enjoy ko yung process niya, yung pag-aantay mag-ferment, yung cold retardation or yung cold proof na tinatawag, yung pag-develop ng gluten, mga surface tension. Maraming pang terms pero papadaliin natin para sa inyo guys. So, abangan nyo yun very, very soon. Hopefully before the end of January. Ayan, meron na tayong online class for sourdough making. So yun lang ating video for today. Have a great week everyone and see you next time. Bye-bye.